Hi guys, I am Jean, your financial advisor. So last time, nag-share po ako sa inyo ng SSS benefits. So para sa mga hindi po nakapanood ng video na yon, so reels lang po siya, short video. Pwede nyo po siyang balikan sa aking YouTube channel. Ang name po ng YouTube channel ko is Jean Averion. So ito po siya. So meron akong playlist about SSS. Pwede nyo pong makita doon yung iba't ibang videos or information about SSS. Today, ang isi-share ko naman po sa inyo is about retirement benefit, isa sa mga benefits ng SSS. So, kailangan po nating malaman yung mga qualifying conditions para po makapag-avail or mag-qualify tayo ng monthly pension at saka ng lump sum amount. Ano ba yung retirement benefits? So, ang retirement benefit, ito po yung cash o yung perang ibabayad ng SSS sa member or sa members, okay, sa mga nagbayad ng premium contributions sa mga members na hindi na nagtatrabaho dahil sa katandaan. Okay? So, yung qualifying conditions po na kailangan natin i-consider. So, at least 60 years old po. Kailangan 60 years old ka man lang. Okay? Ito po yung optional retirement age. Kailangan 60 years old at the same time, hindi ka na nagtatrabaho. Yung iba kasi nagtatanong, 43 years old ako, 50 years old ako, pwede na ba ako mag-file ng retirement benefit? Pwede na ba ako mag-file ng pension? So, hindi pa po. Hanggat hindi kayo nagsi-60 years old, hindi kayo makakapag-file. So, ito yung minimum age requirement para sa mga nagtrabaho sa company. Okay, 60 years old, optional retirement age. Ngayon, kung ikaw na may 62 years old, nag-work ka pa, so, continuous lang, okay lang. So, covered ka pa rin. Continue ka lang ng pagbabayad ng inyong SSS contribution. You're still covered and at the same time, bayad ka pa rin ng contribution mo. So, pagdating mo ng 65 years old, nagwo-work ka pa rin. So, whether nagwo-work ka o hindi na, pagdating mo ng 65 years old, kailangan mo na talaga mag-file nitong retirement benefit. Para sa mga nagwo-work, okay, clear ko lang po siya, para sa mga nagwo-work, kailangan mag-file ka na. Then kung gusto mo pa rin mag-continue ng work, pwede pa rin naman. Pero wala nang deduction, wala nang kukunin na contribution sa'yo ang company. Nagwo-work ka at the same time, tumatanggap ka ng benefit mo o ng iyong monthly pension. So ito po ay para sa mga nagwo-work sa mga company. Kasi meron din po tayong mga tinatawag na racehorse jockeys. Para sa resource jockeys, dati po 60 ang optional retirement age, 65 yung compulsory. So, nung May 24, 2016, under RA 10789, nabago po siya. Ang compulsory age or compulsory retirement is 55 years old. So, mas naging bata po. Okay? Napaga. And then, para naman po sa mga mine workers, so may mga mine workers din po kasi. Dati po, 60 years old ang optional, compulsory is 65. And then pagdating po noong March 13, 1998 under SSS Circular Number 199-13-A, so nabago po siya. Naging 55 years old ang optional retirement and 60 years old ang compulsory retirement. Pagdating po ng April 27, 2016, under RA 10757, nabago po siya. Ang optional retirement po is 50 years old. So, napakabata po. Ano po? Napaaga po. 50 years old, optional retirement, and 60 years old ang compulsory retirement. So, ulitin ko po, ito po ay para sa mine workers. Okay? Ito po yung optional and compulsory retirement age. So, bukod dito, meron din po tayong qualifying conditions para file o ma-avail natin yung ating monthly pension. So, kailangan at least meron kang 120 monthly contributions prior to the semester of retirement. So, dito nakalagay ko is equal or greater than. So, meaning minimum requirement po is 120. Okay? So, hindi po ibig sabihin nun gusto ko mag-stop naka 120 na ako. So, ang iba po kasi sa atin, basta ma-reach yung 120, nag-stop na. So, ito po ay minimum requirement lang po ng contribution para ma-secure mo na magko-qualify ka sa monthly pension. But of course, ang ultimate goal natin, gusto natin, malaki-laki yung ma-pension natin.
So, para maging mas malaki yung mape-pensyon natin, it also matters kung gaano kadami, okay, yung contribution mo, meaning numbers of contributions. At the same time, magkano yung contribution mo, magkano yung premium contribution mo. So, yung dalawang yan ay mahalaga po, okay? Number of contributions and yung amount ng contributions, okay? It matters po para malaman natin or para mas maging malaki yung ating mape-pensyon. So, may tanong din sila 'pag minsan, yung iba tatanong, kailangan ba tuloy-tuloy yung hulog? So, not necessarily po na continuous ka nakapaghulog ng 120-month contribution. Ano po, basta mag-total man lamang siya at least ng 120 months para mag-qualify ka, okay. So, yun yung sinabi ko kanina, hindi po kailangan ng 120 months. Ito yung minimum requirements lamang po para mag-qualify ka. So, mas madami yung contribution mo, mas maganda po. So, ito pong binanggit ko na ito na 120 months contribution ay para po sa mga member na nagtrabaho sa company. Para naman po doon sa mine workers at saka horse race jockeys, ang minimum contribution po is at least 5 years or 60 months contribution. Okay? At least 60 months. So, kailangan ba tuloy-tuloy? Ganun din ang tanong. So, not necessarily na tuloy-tuloy ang paghuhulog. Kailangan lang po ay mag-total siya ng 60 months contribution. Okay? At least 60 months po. Collective po siya. Ito ay para sa mine workers at sa horse race jockeys. So, mas mababa po yung contribution requirements para doon sa dalawang yon. Okay? So, meron din tayong isa pang benefit, retirement benefit. Ito po yung tinatawag natin na lump sum amount. So, lump sum amount ang ibibigay sa iyo kung iyong total na contribution is less than 120. So, kung hindi mo na-meet yung minimum na 120 months contributions, nasa 100 lang, 110 lang, ano i-contribute mo, 80 months. So, ang ibibigay sa iyo is yung lump sum amount. Ang lump sum amount is equivalent to the total amount of contribution na ibinayad mo plus yung dividends or kinita ng iyong ibinayad na contributions. Okay? So, guys, please follow my Facebook account para just in case may bago akong video upload, ay ma-notify po kayo. And you can subscribe also sa aking YouTube channel dahil mas marami po din akong posted na videos doon about SSS. So, thank you guys for watching. So, next time, ang i-share ko po is about dependents and magkano yung pwede ma-pension. Okay? So, thank you guys for watching. See you on my next video presentation. God bless everyone.